Pagpalang gabi sa lahat mga idol. Isang mapagpalang gabi sa ating 16 viewers. Shoutout kay Cherry Zarik, Manolito Dumol, shoutout sa iyo. Eli Gabo, shoutout sa iyo. Burnok Abo, Budo, shoutout din sa iyo. Arnold Lilo, shoutout sa iyo. Jesse Mayola, shoutout sa inyo. Dobs Gamboa, shoutout din sa iyo. Joel Gora Pitire, shoutout sa iyo. Kay Commander Satur, shoutout din sa iyo. Norebelam Jeff, shoutout sa iyo. Christian Lopez. So yun sa lahat ng mga nanonood sa ating 21 viewers. Shoutout po sa inyong lahat. Sa mga nanonood sa atin. And mapagpalang gabi rin sa inyo. Ay nako, kilay! So yun, meron na tayong 23 viewers. Jos Mendoza, shoutout sa iyo. Malibiran Jeff, shoutout sa iyo bro. So yun, sa lahat-lahat, shoutout sa inyo. Meron pa. Kay, sino to? Saturno ba yun? Wala. Nakita ko sa turno. So yun, tuloy-tuloy tayo. Pa-share na lang muna yung ating video mga lods para tayo ay madami sa ating mga panood at marami ang matuto sa lihim ng karunungan at sa mga orasyon na ipagkakalob ko sa inyo. Nawa ay maipagkalob din natin sa iba sa pamamagitan ng inyong pagsishare. So ayun, kung napapansin niyo mga lods, tagal tayong hindi nakapag-live dahil tayo po ay sobrang paspasan ngayon sa ating mga schedule. Sobrang dami, halos magkakatabi yung schedule, isang araw lang pagitan minsan. Hindi na po kami nakakauwi ng bahay katulad kagabi. Nakita nyo po, 2 building, no? Buti kong unit lang, building po yung ating house cleansing. So 2 building na condominium unit. Kung napanood nyo sa video, talagang inikot namin lahat, ano? Yung Ipmar Solayaw, shoutout sa watching from Dubai. So yun, 2 building. Grabe, sobrang dami nung ating house cleansing. At yung condominium unit ay punong-puno talaga ng negatibo, no? Sa mga bukasan third eye, yung mga nanood dyan kagabi. So, yung iba, mga nag-comment doon na kakaiba yung kanilang nakikita. So, hindi lang po ako nagko-comment, binabasa ko lang yung mga comment nyo at binalikan ko rin kanina yung mga comment. So, marami po sa inyo doon, totoo yung nakita ninyo. At yung inyong naramdaman doon sa house cleansing namin na talagang matatawag na po natin na siya ay ghost town. No, sa sobrang dami ng multo, engkanto na nagsama-sama, maging yung mga stress, negatibo, nagsama-sama na dun sa condominium unit na yun. Dahil yung condominium unit na yun ay maraming namatay doon, mga matatanda, nagkasakit. Then yung iba, yung mga katulong nakunan, then dun lang binaon sa paligid. At yung dating lugar ay tapunan ng mga salvage. So dito lang po yan sa bandang Rizal din po yung condominium na yan, sa bandang Cainta. Na hindi ko na po babanggitin yung lugar kung saan. Bilang pag-iingat na rin po dun sa condominium unit. Baka matakot pa yung mga titira dun. So sa ngayon, hindi na sila dapat matakot kasi yan ay cleanse natin ng maayos. At talagang masasabi natin na ito ay pwedeng-pwede ng tirahan at magaan na sa pamumuhay. So magiging maayos na ang lahat.
At wala na yung mga mumu doon na umaali-aligid. So, yun, yung ating trabaho ay mag-cleansing, magpalayas. Then kung hindi umalis kagabi, mauuwi sa kulungan sa garapon. So, sa mga hindi pa nakakakita sa akin na nagkukulong sa garapon, bihira ko pong ginagawa yon. Depende sa tigas ng ulo ng mga elemento o masamang espiritu ang palalayasin natin. Shoutout muna po nga po pala sa kay Lorlin Campoy. Tagalog Ramil, shoutout sa iyo. Dito siya sa Palumpon, Leyte. Marilyn Bentula Benavista, shoutout sa iyo. JR Perdido Carino, shoutout din sa iyo. Ruel Arpon, mapagpalang gabi at shoutout din po sa iyo, bro. So yun, 37 viewers yung nanonood sa atin. So yung mga lods, pakishare lang po ng ating video para umakyat pa at tumaas pa yung mga nanonood sa atin. Then, para sila din ay mabahagian natin ng lihim na karunungan. So yung libro po natin dito ngayon, hindi ko pa naayos. Katuturo ko ng lihim na karunungan nawala na naman siya sa arrangement. Kaya lang medyo hindi ko pa ginalaw dahil alam niyo naman na ang dami niyang mga yan. Nakakapagod din. Ayusin natin yung pagkaka-arrangement. So yun mga lods, napakahalaga nitong ating ipagkakalob sa inyo, kaya ako po pinapashare sa inyo mga lods. May tinitinda din po ba kayo na libro ng lihim na karunungan po? Marami, Cherry Zarik, mag-PM ka lang sa akin at mamili ka kung ano. Gemma James, so nanonood si Gemma James, shoutout sa iyo. Bulataw, Caron, Gini, mapagpalang gabi sa iyo, shoutout sa iyo. Bong Mac, shoutout sa iyo. Ipmar Sulayaw, umandar yung bracelet ko na ngurot po at nangangati ang kamay ko pag suot ko. Ano po yun? Hindi kayo kasundo ng gabay, baka ikaw ay allergic sa mga elemento. Bang klase ang alin ba Ipmar, yung ganito yun, Hal, yung green? Yung kay Itmar. O yung, ano bang klase yung kinuha mo bracelet sa akin na nangungurot? Pau Gilaran na Sin, shoutout sa'yo. Jenly Awaaw, mapagpalang gabi din sa'yo. So yun, sa ating 33 viewers, mapagpalang gabi sa inyo. So yun mga lods, mapakahalaga nang ipagkakalob ko sa inyo. Nantok na naman ako. Aldrin Camanyero, shoutout sa'yo. Okay, Saik Nazua, shoutout sa'yo. So yun, mamaya na tayo mag-shoutout mga idol kasi tayo ay mag-uumpisa na sa ating maganda to So yun mga lods, no, yung kahoy po yun. Bakit nangungurot? Yung ganito ba? 10 elements o yung hindi ko po alam. Ang dami nag-order na sa akin yan pero hindi naman sila kinukurot. Nung nakakatuwa tong tao na to. Hindi ko po alam ma'am kung bakit nangungurot yung iyong bracelet. So, baka ayaw sa'yo, hindi natin alam, o baka hindi mo pa kasundo. Dasalan mo pa ng dasalan. Pag nakasundo mo yan, tiyak yan, hindi na yan mangangati. Milagros Acusar. Si Chairman.
Yung chairman, mapagpalang gabi sa iyo. Len Salting. Shoutout sa iyo, Len Salting. Gandang gabi from Tuba, Benguet. Ayun, Len Salting. Salting. Shoutout po sa inyo dyan sa mga taga Benguet. Good evening kay Milagros. So, si chairman ay nanonood. So, yun mga lods, no, mga idol. Itong pagkakalob ko sa inyo, hindi tayo, Commander yun, pwedeng bracelet na lang pasama sa akin. Bracelet? Kung meron pa, kung may gawa pa ako, sige, yun na lang ang isasama ko sa'yo. Ano ba yung gusto mo, yung bracelet na nangungurot? Nakakatawa si Hipmar eh. At langis po, nakulo. Ganun talaga yung langis na yan, Hipmar. Yung langis na yan, talagang kukulo at kukulo yan. Pag iyan ay nakulo, ibig sabihin may negatibo doon sa paligid mo. No? Merong salbahe. May salbahe o merong mangkukulam dyan sa paligid mo. Meron dyang matamil ang dila, may chismosa, o ano man yung nasa paligid mo, negatibo. Kukuluan langis, mauubos yung langis na yan, promise. Gagawin mo na lang dyan, bago maubos, yung kailangan, pagbasdan mo yung langis na yan. Pag nausimot yan, pag sinalinan mo yan, hindi na kukulo yun kasi wala na yung bisa doon ng dasal na inilagay ko. So, ganun po talaga. Mauubos po talaga yung langis na yan. Pag may negatibo, so yun mga lods, antayin ninyo yung gagawin kong langis dito. No? Lagi ko lang nakakalimutan gawin dahil sa sobra daming ginagawa at dami naming schedule. So yun, mamaya na tayo magtanungan at magbatean portion mga lods. Kasi itong ipagkakalob ko sa inyo ay matagal nyo na itong nare-request sa akin. Ngayon, ipagkakalob ko, hindi ko na isasama yung title. Kasi babasahin ko na lang yung title, yung orasyon na lang ang ibibigay ko sa inyo. Bihira ako magbigay ng ganitong title, ganitong klase ng orasyon. Promise, siguro nyo, ngayon nyo lang maririnig ito, na magbibigay ako ng ganito. Pero noon, mga siguro 2 years ago, ay marami na akong binigay na ganitong uri ng orasyon. Pero kung sasariwain ninyo, o panonoodin ninyong muli yung YouTube channel ko, hanapin nyo dun yung mga orasyon. Kaya lang sa dami, yung gamutan, yung pagtuturo, magkakahalo-halo na dun, yung ritual, yung banishing, prosperity, no? Kung ano-ano mga pinaggagawa natin, nandun lahat yon sa YouTube ko. Kaya lang, kung hahanapin yung mga orasyon doon, tiyak na natabunan na yon. Ang video ko po kasi na naka-upload ay umabot na po ng 1,000 something. So, ganun po karami yung na-upload ko na. 1,000 video na yung naka-record doon sa aking YT channel. Ganun na siya karami. So, isipin niyo kung gano'n na karami yung video ko. So, mahirapan na kayo maghanap. So, ang tabayanan ninyo dito, itong aking live sa YouTube. So, yun, mamaya na, kahit may nakikita akong mga bagong nanonood, mamaya ako nababatiin. So, dito muna tayo mga lods. Pasensya na kayo kung medyo kukurap-kurap yung mata ko kasi alam nyo naman na pagod ako at drain ako. 2 building yung aming cleanings kagabi. So, hindi po ganun kabiro-biro. Hindi po talaga biro. So, ibang magke-cleanse yun, schedule yun. No? Isang building lang. Baka yun yung kayanin niya, isang building lang. So, hindi pa po tapos eh. Tinapos ko 2 building, isipin nyo po, parang 2 birds in 1 shot yung ginawa ko kagabi. Tapos yung pagpapalayas ng mga elemento, alam nyo naman yan, na napakahirap niyang palayasin yung mga lalo na kung pakarami-rami. Pero, pinursige namin na tapusin. Then, sa paligid, sa labas, hindi pa tayo nakakapag-cleanse kasi napakalaki din po. Tsaka sa bodega, yung hindi ko pinasok, no? Sabi ko, dyan na lang muna sila magtakbuhan. Then, may araw na magtutuos kami ng mga yan. So, iyon. Ang ipagkakalob natin dito mga lods, napakaganda na ito. Para bumalik ang sakit sa taong nagbigay ng sakit. So, ibig sabihin yung ipagkakalob ko ay rebuelta. Kung pinagkaloban kayo ng sakit ng gawa ng anumang tao na may marunong sa kulam, barang, tigalpo, palipad dangin, ano pa yan, ang kakayanan nila, ay maibabalik ninyo ito sa kanila. So, sabi, para bumalik ang sakit sa taong nagbigay ng sakit, pamamaraan, sambitin ang orasyong ito ng 3 beses
sabay ihip sa tuktok ng may sakit. So yung puyo, no, doon yung ihip. 3 beses nyo uusalin sa isip lang, then sa tuktok ng may sakit, doon nyo ibubuga yung revuelta para maibalik nyo yung sakit. Kung sa inyo naman, pamamaraan ninyo sa inyong sarili, ang gawin ninyo nito mga lods, iihip nyo dun sa tubig. No? Usalin nyo ng 3 beses, kumuha kayo ng tubig na maligamgam, lagyan nyo ng 3 butil ng asin, then yung orasyon, usalin mo sa isip mo, then ibuga mo ng pakros dun sa tubig, at ito yung orasyon. Kalpeng pantakip. Abe, hindi po, ang basa po dito sa 5 vocals na to, no? A-U-E-U-I. Abe. No? Bakit abe? Yun po kasi yung tamang pagbigkas dito. So, meron pong mga tinatawag tayong silent words sa 5 vocals. Basta sundin nyo lang yung paraan ng pagbasa ko, gagana at gagana yan, no? Hindi natin maipaliwanag kayo ng maayos kasi mukhang yung isip ko ay tulog pa rin hanggang ngayon at pagod pa rin. Sipin niyo kahit kayo, madedrain kayo sa 2 building na punong-puno ng inkanto yung nakatira, may mga masasamang elemento pa, may mga masamang espiritu pa, yung palalayasin ninyo talagang madedrain kayo. Sabi dito sa orasyon, Abe, Risir, Riseri, Sikis, Erepi, Benedictato, ano ba to? Exclamation point? Oeya. Exclamation nga. Akala ko Joeya. Oeya. Oeya Hoe. So, ganun lang po kabilis yung pagbanggit. Abe, Risir, Riseri, Sikis, Erepi, Benedictato, Oeya, Hoe. Hoe o Hoe. Depende sa inyo kung paano nyo babanggitin. So, yun po. Tapos, paunawa, ang orasyong ito ay siya rin ninyong itatapal sa tiyan ng may sakit. So, paano po ninyo itatapal? Isulat po ninyo ito sa salompas. Then, pag naisulat nyo, hindi po dun sa dumidikita, dun sa labas, sa walang pandikit. Isulat nyo dun, then itapal daw ninyo doon sa tiyan. So, tiyan, hindi dito sa sikmura, tiyan. Tiyan ng may sakit, yung natigal po, palipadangin. So, yun po yung gagawin ninyo. Pagkatapos ninyong ibulong ito dun sa baso na may tubig, then inumin ninyo, then isulat ninyo sa salompas, itapal ninyo sa tiyan ninyo. Then, automatic yun. Pag palipad siya ng palipad ng hangin, balik ng balik sa kanya yung ginagawa niya. Pag ginulam kayo, balik ng balik sa kanila yung ulam na ginagawa nila. So, yun po yung pamamaraan nito. Pag sa pasyente naman, kapag gagamitin po ninyo sa mga nanonood dyan na manggagamot, no? Kapag ginamit ninyo sa pasyente to, hanapin po ninyo yung puyo. No, hindi po dito. Tandaan po natin ang dami ko nakikitang manggagamot na dito po umiihip. Hindi po dyan umiihip. Ang pinapasukan po, ganito yan mga lords, bakit tinuturo natin yan ng maayos. Kasi, huwag kayo mapikom, no? Yung totoo lang sasabihin ko, kilala nyo naman yung ugali ko, talagang litok ako. Ang karaniwan kasi sa mga nakikita ninyo, napapanood nyo lang yung iba na mga bagong manggagamot, is nag-aalatyam, no? Ano yung alatyam? Alatyamba. Alatyamba with gaya-gaya. So, ang gagawin nila, gagayahin nila, akala nila dito lang binubuga, dito sa bumbunan. Hindi po yan. Hindi yan ang binubugan. So, ikokorek ko kayo. Kung magagalit kayo, bahala kayo. Kung magagalit kayo, basta ikokorek ko lang. So, ito yan mga lords. Ang pinapasukan ng masamang espiritu, palipad hangin, tigal po, kulam, barang, lahat yan pinapadaan dito sa puyo natin. Yung puyo, yung nakikita nyo parang sa Bisaya, kung ano man yung tawag ninyo dito. So, para hindi kayo malito, yung dito nakikita nyo parang ipo-ipo, dito, no, sa nahihirapan magtagalog dyan. Yung parang ipo-ipo dito, doon po ninyo yan ibubuga. Kung kayo ay nanggagamot, lahat ng orasyon na may patungkol o may pamilin sa ibuga sa ulo, hindi po sa ulo lang yan binubuga, kundi sa puyo. Yung pinakapuyo, doon po ibinubuga. At ang masasamang espiritu, inkanto, demonyo o diablo, pag iyan ay sumanib sa tao, dito yan lumulusot. At
sila ay baliktad. Ulo sa ulo ang saniban. Hindi po yan bumababa na ganun sumanib. Baliktad po yan. Pag yan ay umano sa tao, sumanib, ito yung tao, ito sila, nakabaliktad. So, pag ganyan yan sumanib, so nakabaliktaran kayo. Maniniwala lang kayo sa sinasabi ko kapag ka nabasa nyo ang aklat ni Haring Solomon. No? Random kasi yung pamamaraan sa aklat ni Haring Solomon. Din nandito din po yan. No? The Black Palette. So, ano yung laman yan? Ayan mga laman yan, mga lods. Oh. Nakakatakot. Nakakatakot yung laman yan. Oh. So, yan yung The Black Palette. Napakaliit lang, pero napakahusay gamitin yan. So, ayan mga lods. No, naituro ko na yung pagbuga dito sa puyo. So, ganun din. Yung sinasabi natin, kapag sumanib yan sa mga bukas ang third eye, nakikita nila yan. Ba, ito yung tao nakatayo, ito yung espiritu, nakalutang. So, babaliktad yan para pumasok dun sa puyo, din sa sanib yan sa inyo. Kung paano nangyayari yan, hindi ko alam. Kung bakit sila nakabaliktad sumanib. So, yun ang hindi ko alam. Pero ang alam ko dun, paano sila pumasok. So, yun. Mamaya na po tayo magbabate, mga lods, no? Sa mga bumabate, thank you po. Maraming salamat. 52 viewers. So, ganito, mga bro. Yung itinuro ko kanina, ulitin ko lang yung dasal. Ave Resiri, Esere, Sikis, Erepi, Benedictato, Oeya, Hoe. Oeya, Hoe. Kasi hindi po pwedeng Oea. Hindi po pwedeng ganun. Tapos ito mga yan, mga lodso. Andaan po natin ang tamang paggawa ng pagrebuelta. Hindi kayo dapat nagagalit. Kahit na ang sakit ng ginawa sa inyo. Limbawa, tinargahan kayo ng mga pako, tinirikan kayo ng kandila, ginawang kayo ng manika, din tinusok-tusok ng karayom. So, mamaya ituturo ko kung paano kayo nakukulam. Bilang pag-iingat sa inyong mga gamit. So, itong binigay ko, rebuelta. Pinaliwanag ko na kanina. Sa mga bagong nanonood pa lang, balikan ninyo yung video, malalaman ninyo kung paano gamitin ito. So, rebuelta para maibalik ninyo yung kulam, palipad hangin, tigalpo, o ano man yan. Tapik, yung tinapik kayo, hindi nyo nahabol ng tapik, edi rebuelta ninyo. So, ito yung mga lods. Baliktarin ko yung camera, then kopyahin ninyo, screenshot nyo. Ganun lang, kabilis. Yan lang, napakaikli ng rebuelta. So, kung isasama natin itong ilalim, yan yung sabi. Paunawa, ang orasyong ito ay siya rin ninyong itatapal sa tiyan ng may sakit. So, yan na, nangangalay na ako. Screenshot nyo na mga lods. Medyo may kabigatan yung libro kasi makapal tong libro na to. Okay. Ay, Santa Maria. Medyo may kabigatan yung libro. So, tayo ay merong 52 viewers. Shoutout sa ating 52 viewers. So, itong pangalawang ibibigay ko sa inyo, may pantapal din, may pambuga. So, sabi dito, pakinggan muna natin na maayos para magawa po ninyo. Gamot sa nervyos. So, yung mga nerbyosin dyan, no, yung laging mga ninenervyos na tumataas yung inyong dugo. Para hindi kayo laging ninenervyos, huwag kayo magkape. Hindi. Ang kape naman, hindi naman talaga totally na, hindi naman nakaka-nervyos ang kape po ay nakakapagpataas ng inyong dugo. No, kapag mataas ang inyong dugo, yun, lagi kayong ninenervyosin. Try ninyo magkape, pero hindi naman tumataas ang dugo ninyo. Hindi kayo ninenervyosin. So yun mga lods, no, tuturo natin sa inyo yung lihim muna bago tayo magpatuloy. Ano ba ang lihim? Bakit nakukulam ang isang tao? So mapapansin ninyo, yung mga mangkukulam, mahilig silang manguha ng mga gamit. O kaya naman yung mga nagpapakulam, inuutusan nilang kumuha ng gamit. Ganito ang sikreto niyan mga lods. Unang-una, para hindi kayo ubuhin, sipunin. Hindi to hindi to biro mga lods. Mangyayari to sa inyo. Magkakasakit kayo sa material.
Mabigat sa pakiramdam, kung hindi kayo sipunin, uubuhin kayo. O kaya naman, lalagnatin kayo para kayong tinatrangkaso. Kapag ang inyong sinampay ay tuyo na at naiwan sa labas ng bahay at iyan ay pinahamugan ninyo, tiyak sa mga nabanggit kong mga sakit may tatama sa inyo. Totoo po yung sinasabi ko sa inyo. Sino sa inyo yung nakaiwan na ng gamit sa labas ng bahay na, halimbawa, pinaghubaran mo, lalo na yung pinaghubaran natin, na isampay natin dyan, may ginagawa kayo na isampay nyo. Tapos nakalimutan nyo, saan ko pa nilagay yung damit ko? Hindi ko mahanap sa mga makakalimutin dyan. So, iyan, ilang beses na sa akin nangyari yan. Pagising ko, ang bigat ng pakiramdam ko. Para akong magdamag na nasa hamugan. So, ganun po yun. Pag gamit ninyo, pinahamugan ninyo, may koneksyon yan sa inyong spiritual. Pero wala yung koneksyon sa inyong katawan. Sa spiritual ninyo may koneksyon yan kung bakit, kung ano yung nangyayari sa damit ay siya rin nangyayari sa ating katawan. Totoo po yun. Malaki yung posibilidad na magkasakit kayo kapag ang inyong damit ay iniwan nyo sa hamugan. Totoo po yan. Sa mga nabanggit kong sakit, kung hindi kayo uubuhin, sisipunin, mabigat ang pakiramdam, nakatulog kayo ng tama pero parang puyat kayo, so para kayong lalagnatin. So sa mga nabanggit na yan, may isang tatama sa inyo dyan. Kapag ka ang damit ninyo ay tuyo na, iniwan nyo pa sa hamugan, so dapat samsamin nyo yan. Lalo na, number 1, yung inyong pinaggamitan, wag ninyong iiwan kung saan saang lugar. O kaya ilalagay nyo sa sampayan, basa sa pawis, ano? Wag nyo nang isampay dun sa sampayan kasi unang-una, mamumuti yung damit ninyo. Kung itim yung damit ninyo, mamumuti yan. Lalo na kung mga acidic kayo. So mamumuti lang, sayang yung damit ninyo, maluluma. So ang gawin ninyo po, lagay nyo na dun sa labahan. Yung iba kasi ayaw ilagay sa labahan. Kasi yung ibang mga damit dun, magkakahawa-hawa, mangangamoy pawis din. So hindi po, di baling mangangamoy pawis yung damit ninyo, kesa iyan ay mahamugan, natuyo, no? Sinampay nyo, natuyo sa pawis, din nahamugan, so ano nga abutin nyo? Then, ang pinaka-pangit na mangyayari dyan, mga lods, alam nyo kung ano, yung hinubad ninyong damit, pag iyan ay nakuha ng mga mangkukulam, tiyak na meron kayong kalalagyan. So, yun po yung katotohanan. Pagka iyan ay mangkukulam, may mga tao yan na mga inuutusan. Tao, hindi, minsan, inkanto. No? Minsan, mga inkanto, inuutusan yan. Kung itatanong nyo sa akin kung kaya bang magnakaw ng inkanto, kaya. Totoo po yung sinasabi ko sa inyo. Yung mga gamit niyo sa loob ng pamamahay, di ba nilapag mo lang, pagtingin mo, hinahanap mo, wala. O di ba para kayo na paglalaroan? So yun po yung gamit na naiingkanto. So yan, kapag tinuruan niya ng mangkukulam, inalagaan niya, tinuruan magnakaw ng gamit ng kukulamin nila, kung kayo ay may kapitbahay na mangko, at inutusan niya na nakawin yung brief ninyo, damit ninyo, ano man yan, kahit yan ay bagong laba, o hindi, ang pinaka talagang paborito nilang dekwaten, yung pinaghubaran, yung may pawis pa ninyo, so doon kasi mas matalab. So, kaya ingatan ninyo yung mga gamit yung ikalat-kalat ninyo, lalo na po sa mga nagtatrabaho sa construction, kung saan-saan lang kayo sampay ng sampay, pag nakulam kayo, iyak-iyak kayo dyan. So, maging masinop kayo sa gamit ninyo. Bakit? Bakit nila ninanakaw yung mga gamit na yan? Ito po yung katotohanan, mga lods. Yan naman ay nasa libro ng pangkukulam. So, sabi ko nga sa inyo, anumang uri ng libro, inaaral ko yan, binabasa ko yan. Bakit? Unang-una para ma-share ko sa iba, yung mga pamamaraan nito ni mangkukulam. Hindi ko i-share sa inyo kung paano mangkulam. I-share ko sa inyo kung paano nyo iingatan yung sarili ninyo. Kasi nababasa ko sa libro. So, kahit ako curious din eh. Sabi ko, ba't ang gagaling nito mga mangkulam? Lalayo naman ng mga tao, nakukulam nila. So, may aklat dito ng itim na pangkukulam, pero hindi ako nagkukulam. Kahit anong mangyari, hindi ko ginagawa yan. Kahit tigal po, hindi ako naninigal po. Kasi malaking kabayaran yan sa taas. Tsaka unang-una, kapag manggagamot ka at naninigal po ka, humihina yung lakas ng kapangyarihan ng inyong panggagamot. So, ang magsasuffer niyan, yung pasyenteng mga nagpupunta sa'yo. No? Kung mahina na yung kapangyarihan ng panggagamot mo, dahil ikaw ay gumagamit ng itim na mahika,
So, nanghihina yan. Sinong kawawa? Yung mga pasyente mo rin, yung mga kliyente mo. So, yun po yung pinakakapalit niyan. Then, magkakasakit din kami. Hihina yung aming poder. Kasi bakit? Ayaw na ayaw ng poder, ng bakod, ng harang, na mahikang itim. Diba? Ayaw na ayaw nun. Tapos ngayon, gagamit ka ng mahikang itim, ayaw nga ng harang mo yun eh. Anong mangyayari sa harang natin kapag gumamit tayo ng mahikang itim? O nagkulam din tayo, di wasak. Ganun yun mga lods. Once na manggagamot ka at gumamit ka ng mahikang itim, kahit tigal po, palipad hangin, masama yan para sa iyong spiritual. Mababasag yung sarili mong poder. So, kung hindi man mabasag yan dahil sa taas niyan, baka mamaya, rebuelta yan. Umakarma ka. Kayo rin. Kaya, ako, takot akong gumamit talaga niyan. Binabasa ko lang yung libro nila. Then, para malaman ko kung paano sila kontrahin. So, ganito kapaliwanagan dyan. After nilang nakawin yung damit ninyo, ang huhulma nila, gugupitin nila yan, huhulmahin nila yan na manika. Then, lalagyan ng mga palaman. Pag manika na yan, yung pangalan ninyo, birthday at apelyido, yung mga mahihilig dyan maglagay ng tunay na birthday, tsaka tunay na pangalan sa Facebook. Di ba maglagay kayo ng tunay na pangalan, huwag nyo lagay yung tunay na birthday nyo dyan. Madadali kayo yan mga lods. So, paalala lang yun. Ngayon, kung gusto nyo ilagay, di ilagay ninyo. Para pagka may nagalit sa inyo, gusto kayong kulamin, edi yari kayo. So, yun. Susulat yung pangalan ninyo, yung birthday nyo, then ipapalaman doon sa loob ng manika. Uurasyonan nila yan, dadasalan, riritualan. Pwede pang gagawin nila dyan, yung manika na yun kukuha ng lupa sa sementeryo, yun yung ilalagay sa palaman doon sa manika. Yung damit ninyo na ginawang manika, o yung brief mas matalab doon sa brief, yung pinaghubaran kasi nandun lahat ng bagli ng ating katawan, no? Doon napupunta. Doon na iipon. So, yun ang madalas malakas talaban o mas mabisa na gawing manika para pangkulam mismo sa inyo. So, yun yung ingatan nyo dyan. Yan ay paalala ko sa inyo. Kung susundin ninyo, sundin nyo. Kung ayaw nyo, wag nyo. Bahala kayo. So, basta sinasabi ko lang sa inyo, yung mga pag-iingat at mga dapat ninyong gawin, dahil sa mga hindi naman naniniwala sa atin, huwag kayo maniwala. Tapos pag nakulam kayo, pupunta-punta kayo rito. Papagamot, iiyak-iyak kayo. So, ganun lang yan. Maniniwala lang yan sila kapag sila ay tinamaan na. So, yun, patuloy tayo sa ating pag-oorasyon, mga lods. Saan ba tayo? Ito, gamot sa nervyos at sa baga. So, yung mga may sakit sa baga, ito yung pwede nyong isabay. Habang umiinom kayo ng gamot, isabay ninyo to. Sambitin ang orasyong ito ng 3 beses at ihip sa tapat ng puso o baga. Ibig sabihin, sa likod, o kaya dito sa puso, sa tapat ng puso, doon yung ihip pag nasambit nyo ng 3 beses. Then, kapag gagamitin nyo naman ito sa inyong sarili nyo ang gagamutin ninyo, may sakit kayo sa puso, o nervyoso kayo, o may sakit kayo sa baga, kumuha ulit ng 1 basong tubig, lagyan ng 3 butil na asin, then sambitin ang orasyon ng 3 ulit, ibuga ng pakrus doon sa tubig, then inumin ninyo. Ang orasyon na inyong sasambitin ay Ave ulit, no? Hindi na to Ave. Iba na yung spelling ng ano niya. Ang 5 vocals kasi nagbabalik-baliktad yung letra. 5 letra lang yan na naglalaro. Ang sabi dito ay Ayub, no? Ayub. Yung letter U, victory po yung dulo nun. Pinapalitan po ng victory. Basta sundin nyo lang yung sinasabi ko sa inyo, yung pagbigkas ko. Wala na kayong ibang kung paano ko binigkas yun lang. Ayub, Soos, Boos, Satur, Arepotenet, Operotas, Sikones, Sipones, Sepobe, Oeya Howe. So itong Oeya Howe, yun din yung susi dun sa kabila. 'Di ba? Meron po akong binanggit na kaninang na orasyon, Oeya Howe. Oeya Howe.
So yung binanggit ko kanina, yun din yung babanggitin nyo, pinakasusi yun. Then narito po naman ang pangtapal sa tapat ng puso o sa tapat ng baga. So isulat ninyo ulit ito sa Salonpas. Shoutout sa ating 70 viewers. So kahit hindi nyo na ito po banggitin, yung sulat nyo lang sa Salonpas. Tapos itapal nyo sa tapat ng puso o sa baga. Pagka may sakit sa puso o nervyoso, sa tapat ng puso. Kapag may sakit sa baga, doon sa likod. Ayob sa Torah Repotenet Opera Rotas, Sipone, o Eya Howe. So, screenshot nyo mga lods. Ito yung kanina. Pagsamahin ko na siya, hindi ko na ihiwalay. Screenshot nyo na lang. Yun, yung nasa taas kanina, yun yung bakit parang ang labo? Wait lang mga lods, ang labo ah. Wait lang, punas ko lang. Yan, luminaw. Screenshot nyo na. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, na-screenshot nyo na ba mga lods? Mga lods, kung hindi ninyo nakikita ng maayos, no? Turuan ko kayo paano mag-screenshot. Di ba nakikita nyo to mga lods, merong mga comment. Ano nangyari? Wait lang ah. Waiting ko. So yan mga lods. Di ba may mga comment? Pag in-screenshot ninyo, haharang siya dun sa mga lods dun sa sa screen. So para hindi humarang sa screen yung mga comment, ganito ang gawin nyo mga lods ko. Bigyan ko lang ng tanda kasi nililipad. Yan o. O, di ba wala na? Ano, wala na siya. Yung nakikita nyo yun, nasa double screen yun. So, mamaya, makikita nyo dyan, wala na yan. Late kasi dito. Late itong, ganyanin nyo lang mga lods, para mawala. Ayan, may makikita kayong mawawala, o. O, di ba wala na? So, yun. Malinaw na yun. Sa FB Live Commander, hindi ganyan. Oh, sa FB Live. Pero sa Facebook, na kulay blue, yung logo, may comment kagad. So sa FB Lite, pag FB Lite ang gamit niyo, walang comment. Iba yung comment. Pag tinignan niyo, dun yung comment sa baba. So ang kung gagawin niyo, gaganyan niyo lang para malinaw yung pag-screenshot niyo, walang harang-harang na mga comment. So makokopya niyo yung orasyon. So yung susi, hindi pa natin naibigay yung susi. Nasaan na yung susi? Narito naman ang pangtapal. Yung susi, yung o Eya Howe. So, yun po yung susi, So, eto naman yung pangtapal. Yan mga lods. Kopyahin yung pangtapal. Ito yung pangtapal sa puso, sa likod. So, hindi ko na tatakpan. Kasi 3 yung bibigay kong orasyon sa inyo ngayon. Ito mga lods. Yung pangtapal. Ang pangtapal dito, sige takpan ko para hindi kayo malito. Mamaya ko na lang ibibigay ng buo. Baka malito kayo, makopya nyo sa baba. Kala ninyo, yun din yung pantapal. So, yan yung pantapal. Sulat nyo lang yan. Dinitapal ninyo. Okay po ba? Yan. Okay? Kung nakopya nyo na, yung sa baba nito, ito yung pangatlo. So, hanggang 3 lang po muna kasi inaantok na ako mga lods. So, kanina nag-70 viewers tayo, nag-59 na lang. Baka inaantok na rin yung iba. So, gamot sa nasisiraan ng ulo o bait.
Banggitin ang orasyong ito hanggang 3 beses sabay ihip sa tuktok na may sakit. Gaya ng dati dito sa puyo. Kung gusto niyo naman na parang sa tingin niyo nasisiraan kayo ng bait, sinasabi ng iba, nasiraan na kayo ng bait o nasisiraan na kayo ng ulo. Try nyo tong igamot sa sarili niyo, ibuga nyo sa tubig, no, maligam-gam na may asin din. Ito yung orasyon niya. Aube aum. So, abe aum, suos buos la, lijagwar, ragal jim, mot, electricity, matam-metam-mekam. Yun, ulit. Susi, awi-howi. Yung susi niya, awi-howi. Tapos, ito naman po ang pantapal sa kanyang dibdib. Ayob, ladijagwar, aum, rigal, jimotsoos, electricity, boos, matam-mekam, awi-howi. So, yun mga lods, ito na, screenshot nyo na. Mababasa nyo naman dyan eh. Kaya, hindi ko na patagalin. Bigay ko na agad sa inyo. So, yun yung nasa taas yung merong sator, ano. Yun po yung susi. Nung doon sa pantapal sa kabila. Yan mga lods. Okay, kung nakopya nyo na, na-screenshot nyo na. Doon tayo sa susi. Ito yung susi naman ng kabila. Electricity. Mula dito sa electricity, so ayan, maaga natin tatapusin kasi yung ating yan, karugtong yan mga lods ha. Susi, ano yan, pantapal yan. Okay, na-screenshot nyo na. So ayun mga lods, dahil kundap na ang ating mata at tayo'y sobrang pagod, sobrang antok at bukas ng umaga dating gawi. So isang araw lang ang pahinga namin. Then eto na naman po kami sa gamutan bukas ng umaga. Sa lahat ng gustong pumunta rito, gustong magpagamot, no? Magpa-schedule ng house cleansing, magpa-schedule ng home service na gamutan. Pag home service na gamutan, wala pa rin bayad dyan. Kaya lang, dahil home service na gamutan yan, sagot nyo po yung gasolina ng aming sasakyan. So, alangan naman po kami pa sumagot ng gasolina. Libre na nga yung gamutan. So, para na tayong milyonaryo niyan. Kung laging, halimbawa, kayo taga Pampanga, kayo ay taga Batangas. So, layo-layo nun. Tapos, sasagutin namin yung gasolina. Hindi po kaya nakakahiya naman sa inyo yun. So, kung kami papupuntahin ninyo, kayo po ang bahala sa aming gasolina. Pero wala kayong babayaran sa aming gamutan. So, kung kayo naman pupunta rito, wala na kaming hihingi sa inyo na pambili ng gasolina. Kundi, pagpunta ninyo dito, bahala na kayo sa sasakyan ninyo kung paano kayo pupunta rito. Pagdating dito, gagamutin namin kayo. Gagamutin namin kayo. Wala rin singilan sa gamutan. So, ganun po ang takbo ng aming gamutan dito. Wala pong bayad. So, magpagamot lang kayo dito. Okay lang. No, wala namang problema. Wala lang makulit. No, merong iba, mga makukulit. Nagpapagamot na kung ano-ano pang tinatanong. Yung iba ginamot mo, minsan, hindi natin napapasampa, nakahanda. O, nung nakaraan naman, napanood nyo sa video, pag lumalapit ako, no, papasampahin ni Mrs., nahuli na ni Mrs. Pag naramdaman na yung aura ko, nandun pa lang ako papasok ng pinto, lumalayas na yung, yung mangkukulam, natatakot. So, ewan ko kung bakit. Hindi naman ako mukhang aswang. So, lumalayas dun sa katawan ng pasyente. Pero hinuhuli ko pa rin ulit, binabalik ko, gugulpihin ko talaga, tsaka ako ginigilitan. Pag ako tinakasan, gigilitan ko talaga pag nahuli ko ulit. Kasi nampapagod nakakapagod kaya bumulong ng bumulong. Ang orasyon din po nakakapagod din yun sa katawan natin, nakaka-drain din. Tapos, tawagin ulit ni Mrs., pasasampehin. Minsan pag ako nagpapasampa, ayaw sumampa.
tinatawas ko pala yung daliri, lumalayas na yung mga impacto. Gagawa-gawa ng kalokohan kapag ka nakakuha ng sa tingin nila, yung katapat nila, tatakbo, tatakas. No? Pero kay Mrs. sumasampa sila eh. Kaya pag nahuli namin, bugbog di gulpe. Kaya yung iba, pag hindi man nahuli yan, wag na po kayong tanong ng tanong kung ano yung pangalan. Kasi hindi ko rin po alam yung pangalan ng nakulam sa inyo. Depende na lang yan. Pag yan ay nahuli namin, sumanib sa katawan ng pasyente at pinahirapan namin, sinabi niya yung pangalan, eh, malalaman natin yung pangalan. Pero kung hindi yan sumampa, tatanungin niyo ako ng pangalan, hindi ko alam yan. Para tayo manghuhula niyan. Alam nga naman pagbintangan po natin si Aling Gonyang, si Mang Berting, no? Kung sinong pangalan yan. Pagbintangan natin, eh wala namang katotohanan. Minsan tinatanong ako kung lalaki o babae. Ang ginagawa ko, tinatawas ko na lang. After ko tawasin, naiinitan sa'yo yan, Commander. Ay, ganun po ba? Inchik Beho, mapagpalang gabi, Commander Leon. Si Inchik Beho, bihira kong maano to. Bihira ko nakikita na nanonood sa atin sa live. Siguro siya ay busy sa trabaho. Pero napapansin ko tong account na to noon pa. Si Inchik Beho. Nababasa ko minsan. So shoutout kay Inchik Beho. Ano ba yung pangalan mo? Inchik Beho. Renato Lumagbas Diratas, shoutout sa'yo. Victor Yonson, shoutout sa'yo. Richelle Remelet. Ano to? Remelelete. So, shoutout din po sa'yo. Sa lahat ng mga nanonood sa atin, shoutout sa inyo. Kahit na Giovanni Buenaflor. Giovanni Buenaflor. Shoutout sa iyo. Peter Jan Mabatan, shoutout sa iyo. So yun, may nanonood din sa atin si Heller S.D. Brobert. So, yun mga lods, kung hindi nyo naabutan, ngayon lang kayo nanood, yung revuelta at yung mga gamutan, nandyan naman yung explanation, paliwanag, paano gamitin, kung sasabihin nyo sa akin, paano pagganahin, simple lang. Tinuro ko na sa inyo kung paano pagganahin ng orasyon. Ano po ba ang susi ng orasyon? Yung iba, ang dami susing hinahanap. Ang susi, ito lang, yung damdamin mo. Noon ko pa sinasabi sa inyo yan, ang damdamin natin ang susi ng orasyon. Pagka nasa isip niyo gagaling yan, gagaling yan. Pag nasa isip niyo gagana yan, gagana yan. Mula sa kapahintulutan pa rin yan ng amang katastasan. No? Hindi lang gagana yan kapag hindi pinahintulutan. So, ganun po yan mga lods. Commander, magandang gabi po. May bato omo po. Ako, puti. Black, pinagsabay kong sinuot. Nahihilo ako kung minsan. Hindi ba nakakasama ng pagsinabay ang dalawa? Hindi naman po. Baka kaya ka nahihilo is... Baka lang ha. Hindi ko sinasabi bro. Sino ba yung nagtanong? Si Richelle Remeliete. So... Richelle Remeliete, maaaring kulang pa ang iyong lakas sa spiritual. Baka hindi ka pa balance. Baka marami kang gamit pero kulang ka pa sa mga orasyon sa katawan. So, kailangan i-balance mo yan. Meron tayong tinatawag na magdebosyon ka para hindi ka mahilo, hindi mabigat. So, kailangan balanse. Meron kang gamit na pang-spiritual, yung mga orasyon yun, pang-spiritual. Pang-material, yan yung mga gamit na mutya, mga medalyon. So, ganun, balansein mo. Baka yun yung kulang. Hindi natin saktuhang masasabi kasi depende. O baka naman hindi mo kasundo pa yung mga gabay niyan. Tapos suot ka ng suot, ayaw sa'yo. Kailangan yan, dinadasalan mo yan. Kahit mutya yan yung nagsasabi, kalokohan yun. Huwag kayo maniwala. Dito kayo maniwala sa sinasabi ko dahil ito nasa libro yung inaral ko, wala sa kwento, wala sa GC. No? Hindi ito kunento sa akin, kundi inaral ko mismo doon sa libro at sinabi sa libro na kahit yan ay mutya, kailangan mong pakainin. Bakit? Sabi lang, hindi naman kailangan pakainin mutya kasi kung kaya nga mutya may bisa. Oo nga, may bisa nga. Tama ka nga. May gabay yan eh. Ano pa? Ang gabay yan, espiritu. Ano ba kinakain ng espiritu? Kung hindi orasyon, panalangin. So, ano yung papakain mo dyan? Diba? Pag lumayas yan dahil nagugutom, yung aso mo, wag mong pakainin, diba lalayasan ka?
mamumulot ng basura sa kapitbahay, mamimirwisyo ng mga basurahan. O. O ngayon, sino ang tama sa atin? Yung mga baloktot na katwiran dyan. Minsan, narinig na lang nila sa kwento, no? Narinig na lang nila sa kwento, gusto nila ituro sa iba, paniwalaan kagad sila. Eh, hindi ganun. No? Minsan pag hindi naniwala, magagalit sila dun sa komento, naawayin nila. Maniwala ka sa akin kasi nasa spiritual ako, manggagamot ako. So, hindi po ganun. Dapat yan, inaaral nyo ng maayos. Then bago nyo ikwento sa iba, tapos nalaman nyo, bandang huli, ay oo nga no, tama pala, dapat pinapakain no. Tapos naituro nyo na sa marami. Hindi yung mga marami, naturuan nyo ng kamalian. Di ba? Kawawa naman sila. Ang katotohanan dyan, ang mutya may gabayan. Ang medalyon may gabayan. Kaya nga natin dinadasalan di ba? Para magkaroon siya ng mag-aalaga. O, kaya natin dinadasalan. Ngayon ang mutya, kahit hindi mo dasalan, may nag-aalaga talaga dyan. No? Ang mutya, talagang may nag-aalaga dyan. Kasi kaya nga yan, kasangkapan ng engkanto Ngayon yung engkanto na nag-aalaga dyan sa mutya, pag-aari niya yan Hindi niya yan pwedeng basta-basta na lamang ibigay sa'yo. Kaya nga ang hirap hanapin ng mutya. Pero sa mga marurunong, sa mga may orasyon, sa mga manggagamot, madali lang sa amin hanapin ng mutya dahil may mga bulong kami. So yun yung kaibahan natin. No, kung yung ibang mga manggagamot, iba kasi karaniwan yung katotohanan lang naman babanggitin natin, nag-aral lang naman ng walang mapaglibangan nung pandemic, 'di ba? Nag-aral sila. Tapos paglabas nila ng bahay nung okay na, ba, nagulat na lang kapitbahay, manggagamot na to si Pedro. Dati to si Pedro na lang, nagsasabong o kaya nagkakarakros lang sa kanto. Ngayon patapos ng pandemic, manggagamot na. So meron din narinig ako, may narinig din ako nito na nag-video pa live sa Manbanahaw, nag-video. Akit ng Manbanahaw, wala nga burloloy nung umakit ng Banahaw wala nga mga medalyon. Ba nung bumaba ng Banahaw after 2 days, pag-uwi, nag-post na. Sino gustong magpagamot? Tapos nung nakita ko, nung nag-live, ang dami ng medalyon, nakabili dun sa Banahaw. Tayo, umakit ng Banahaw, pagbaba, manggagamot na. Maraming ganyan. So, hindi naman yun Hindi naman yun masama. Okay nga, dumadami yung manggagamot Kaya ang masama lang dyan, yung maling aral na sinara nyo yung pintuan ninyo. Ayaw nyo na tumanggap ng ibang aral. Ang iniisip nyo lagi, tama yung aral ko. Malakas yung orasyon ko. Bigla ka natigal po. Kanino ka tatakbo? Doon sa mga matatandang manggagamot. O, kala ko ba malakas ang aral nyo? So, ganun lang po yun. Kailangan bukas ang pintuan natin lagi. Huwag tayong magsara. Kung may nagtuturo sa inyo, dapat nga magpasalamat pa kayo Kasi unang-una, yung mga sekreto nalalaman ninyo. Ngayon, yung iba, kapag nalaman nila yung sekreto, o di na itatama nyo yung sarili ninyo, tandaan po natin, tama yung itinuturo ko sa inyo. Hindi ko kayo tuturuan ng mali. Kasi lahat yan, inaral ko noon. Nagsimula din ako sa wala. Nagsimula din ako sa hindi rin ako marunong. No? May gifted ako, may karunungan ako, nakakapanggamot-gamot ako, pero hindi ako nakapagpasampa. So, nung nag-aral ako ng combat healing, yun, nakapagpasampa na ako. Hanggang sa inaral ko, dumami yung libro ko, nabasa ko, ito pala. Yung mga mali, tinapong ko. Kasi, noon, talagang sukdulan din yung kayabangan ko sa sarili nung bago-bago pa lang din ako sa spiritual. Siguro mga 14 years old ako, napakayabang ko noon. Wag lang ako matitigan nasa isip ko na kagad, tigal po. Pero habang nagkakaedad tayo, habang nagkakaisip tayo at napupunta tayo sa tamang karunungan, natuturuan tayo ng libro, hindi ng GC. Sa GC, mapapansin po ninyo, aminin nyo man o hindi, mapapansin ninyo sa GC yan. Yung mga manggagamot, yung mga nasa spiritual. Anong ginagawa sa GC? Hamunan ng hamunan. Tapos magtitigal po, alam nyo yung panigal po nila? Ilalapag yung orasyon, itatype. Ilalapag. Sinong niloloko na itong mga to? Bakit kailangan mong itype? Di nanakaw na yung orasyon mo? Hindi ko alam kung ano trip na itong mga to, kung gera. Pwede ba yung gera na ganun?
Yung bibigay, tatype mo dun sa GC yung orasyon. Eh yung lahat na nakakabasa dun, yung iba mga baguhan lang din sa spiritual, nabasa, natigal po din sila. Dinandamay pa kayo. Kung talagang kayo ay naninigal po, alam nyo ang gawin ninyo. Ang tunay na tigal po, ano? Kaya nga yung iba hindi nagpo-profile pic eh. Hindi nagbibigay ng tunay na pangalan. Kasi pag nakuha yung tunay na pangalan yan, baliktaran na sitwasyon yan. Talagang ugong yung tenga ninyo. Yung naririnig nyo, ting! Yung gumaganon, yan yung mga tigal po. Sa online lang tigal po ang picture lang. Punta ka sa profile niyan, makita mo yung mukha niya, buga mo ng tigal po. Yun ang panigal po. Hindi yung ilalapag mo yung orasyon. Eh, sino niloloko na itong mga to, yung mga sarili nila. Ang dami niya sa GC, minsan magmumurahan pa, sasabihin pa, kaya kong utusan ng ano, ang 13 Diablo. Kilala ko yung pangalan ng 13 Diablo. Di ba? Nakakatawa. Kasi, hindi naman, ano yan eh. Kaya minsan pagka napipikon ako sa mga yan, pagka naliligaw ako sa ganyan GC, sabi ko, gaano ba kasakit matigal po? Lalapag ko yung tunay kong pangalan, tsaka birthday ko, tapos maglalapag pa ako ng picture ko. Sige nga, subukan mo sa akin yung tigal po mo. So, makukulit. Kung sino yung mga bago, alam niyo yun yung makukulit. Ang kukulit, hindi natin alam kung anong ginagawa sa spiritual. Ginawang laruan, ginawang hamunan, ginawang gera. Kung gusto talaga ng gera ng mga to, ngayon, gera sa Israel. Punta kayo doon. Gera, 2 gera. May gera pa sa ano, sa Ukraine. Doon kayo maggera. Doon kayo doon nyo gamitin yung mga anting-anting tsaka mga tigal po ninyo. Hindi yung nagpapasikat kayo kung saan lugar. So yun mga lods, masabi lang natin. Yung mga maling pagkamamaraanan, iniwawas do natin yan. Tinatama natin. Kasi marami sa inyo, nasa spiritual, diba? Nasa spiritual kayo. So, medyo babaan natin yung ating pride. Kasi kapag tinaasan natin yung pride natin, lagi tayong iinit ang ulo. No? Iinit yung ulo ninyo. Nakakapagpainit talaga ng ulo. Kung minsan nakakapagpalaki rin ng ulo ang spiritual. Kasi nga, may karunungan ka na eh. May kaalaman ka na. Hindi ka na pwedeng itchapwera ng iba. Yung pagtitripan ka, hindi na pwede sa atin yun. Mga nasa spiritual. Papalag at papalag tayo. Dahil meron tayong karunungan na wala sila. Diba? Pero huwag naman natin abusuhin. Tsaka huwag naman tayo maging mayabang. So, kailangan pag nasa spiritual tayo, magpakumbaba lang. Laging chill lang ba? Chill. Kasi kung mayat maya napipikon tayo, mayat maya meron tayong kaaway. Tawag yan sa Sir Leon ay nagmamayabang, Sir Leon. Maari. O kaya gusto lang nilang ipagmalaki na may karunungan sila. Eh yung pinagmamalakihan din naman nila sa GC, yung mga may karunungan din naman. Alam niyo sa totoo lang sa GC, yung marami dyan na hindi nag-iimik, yun yung malalalim yung karunungan. At kapag iyan ay bumira ng tigal po dun sa dalawang nag-aaway, hilo pareho yun. Yung dalawang nag-aaway, mga tanga-tanga naman. Iniisip niya, lakas bumira na ito, gagantihan niya. Naggagantihan silang dalawa, di nila alam yung malakas na tahimik yung bumira. So, tawa lang ng tawa yung mga marurunong talaga. Ay, mga tanga to, di nila alam ako na pala bumira. O, gaganon lang yung mga yan. Minsan, may mga kilala rin ako na mga matatandang manggagamot din. Minsan, hindi naman matatanda, mga kaidaran ko rin, na talagang marurunong din. Minsan, nakikita-kita pa kami sa Banahaw, sa Quiapo, sa Mount Apo, Mount Isarog, sa Bicol. No, yung iba, nakikita ko sa Mindoro din, pumupunta din. Maraming marurunong talaga. Minsan, kilala ako, mag-chat sa akin, bro, ako bumira dyan eh. Tingnan, nag-aaway na yung dalawa. Natatawa na lang ako, nag-chat din ako. Sabi ko, loko-loko talaga kayo, pinatulan nyo pa. Alam nyo na na Mongoloid, pinatulan pa. Kaya, ayan, napapala nila. Nabibira sila ng hindi nila nalalaman. Ang bumibira yung mga nanonood lang din. So, pag mga ganyan, pag mga bira-birahan na ganyan, lumalayas ako sa GC. Kasi hindi naman ako matapang eh. Tsaka hindi naman ako malakas. So, hayaan ko na sila doon. Sila yung malalakas. Bahala kayo dyan. Gaway-away kayo dyan. So, ayun, maraming nagiging abusado sa spiritual. Sabi ni Julius Lianasa, tama ka dyan bro, ang Diyos Ama lang ang malakas. So,
So, yun. Yung mga karunungan na naipasa na, no? Naipasa na mali pala at wala naman pala sa utos dun sa libro. Kuminsan po kasi yung mga pamilin, hindi na pamilin sa libro. Kumbaga, pag-iingat. Kaya po sinasabi sa inyo ng iba, halimbawa may nagsabi sa inyo, no? Bro, yung medalyon mo lagi mong lagi mong kumbaga bugahan ng bugahan. So pag-iingat ang tawag doon. So hindi na alam nyo, ang medalyon kapag iyan ay may bisa kahit hindi mo bugahan ng bugahan. Yung gabay niyan o bantay niya na pinapakain mo ng 49 days na then Martes at Biyernes na lang yung susunod o kung gusto niyo araw-araw pa rin, mananatili yung lakas niya. Na kahit bugahan ng iba yan, hindi basta-basta mawawasak yan. Depende na lang kung mataas talaga yung karunungan ng kalaban ninyo. No, yung bumuga, yung sabihin natin, napagtripan kayo dyan. Nung sino man yung maitim na karunungan, mataas yung karunungan niya, masisira yung bisa niyan. Nico Tabilog, Idol, meron po ba tayong pang-aura? Anong klaseng pang-aura, bro? Yung sinasabi mo. Ang aura kasi, minsan may aura sa kamay, pero walang, yung nagsasabi ng aura sa mata, yung may mga third eye yan. Yung iba dyan. Commander, tanong ko lang po, ang Creelison, pag isinunod sa debosyon, diretso na bang banggitin ang salita? Salamat po. Creelison, pag isusunod mo sa debosyon, magsasign of the cross ka muna, marking na natapos ka na dun sa debosyon mo. So, pamamaalam ang tawag dun. So, mag-antanda ka. Sign of the cross o kaya hemomte, yung dito ginagamit. Yung iba dito sa dibdib, noo. Ganun. Sa amin kasi dito, noo. Tsaka, mas mataas po kasi yun pagka dito sa bibig, noo. Tapos, sa iyo po ang kaporehan, amang kataas-taasan. So, yun. O kaya naman, pa-aura sa gabay. May mga pang-aura naman sa gabay, kaya lang ginagamit dyan ang ikatlong mata, yung third eye. O kaya naman, sa kamay mo. Pag ako nag-aura, hindi sa kanan, sa kaliwa. Kasi yung kaliwa ko, right handle po kasi ako Kanan ang ginagamit ko araw-araw. So, di ba yung kanan na lagi natin ginagamit, makapal na yung kalyo ng kamay natin. Kahit walang kalyo, basta makapal na balat niyan, lagi yung ginagamit Yung kaliwa mo, bihira mong gamitin. So, doon mo ilagay yung medalyon. Then, pakiramdaman mo, pag may pumipintig-pintig, then, gawin mo naman sa alas 12 ng gabi. Nung bago-bago pa ako, ginagawa ko alas 12 ng gabi. Nilalagay ko sa isang lamesa yan. Then, isang basong tubig. Yung tubig yung baso na walang design. Clear. Lagyan mo ng isang basong tubig, 'di ba? Nandito sa harap mo yung baso ng tubig. Ito yung medalyon. Nandito yung kandila. Pamamaraan to ng pag-aura ng medalyon. Yung baso na puno ng tubig, tapos yung medalyon mo, then kandila dito, may sindi. Yung baso ng tubig na nandun sa harapan mo, silipin mo yung tubig, papunta yung paningin mo doon sa medalyon. Then yung liwanag nagre-reflect doon. Yung reflection ng liwanag, yun yung magpo-form ng tinatawag natin na ng energy na makikita mo yun, yung aura niya. So makikita mo kung magpo-form kung angel ba o elemento ba yung gabay ng medalyon mo. 12 po ng gabi ginagawa yan. Kasi yun yung, bakit 12? Pwede naman din sa umaga, kaya lang sa umaga halimbawa, may makukulit kayong bata sa bahay. Takbo ng takbo, di kayo makapag-concentrate. Gawin nyo yan, 12. Sigurado tulog na lahat ng tao. Kung ayaw nyo ng 12, kung kailan naman kung kailan naman tulog yung lahat ng tao dun sa bahay ninyo, dun nyo gawin yan. Halimbawa, alas 10, tulog na silang lahat, di gawin mo. Try mo yan, bro. Madaling makita yung gabay niyan. So, kung di mo nakita isang beses, kinabukasan ulitin mo. Hanggang sa makita mo. So, may pagkakataon kasi na hindi nagpapakita din yung mga yan. Minsan nagpapakita. Pero kapag bukas ang third eye mo, always yan, lagi mo silang makikita. Bro Uno, mapagpalang gabi, Commander. Kumusta po, maestro? Okay naman, Bro Uno.
Ayos naman yung ating galawan dito. Aldi Baguio Sibiri, gaano po ba? Maganda yan, panibagong kaalaman, Commander. So, yan, Aldi Baguio. Meron din sa itlog. Kukunin nyo yung puti, mga lods. Kunin nyo yung puti lang, wag yung dilaw. Butasan yung itlog sa ibabaw. Then kunin nyo yung puti. Ipatak ninyo sa isang basong tubig yung kulay puti. Tapos yung medalyon ninyo, ilagay nyo dun sa ilalim ng baso. Diba, ito yung medalyon. Ito. Ito yung baso pala, baliktad tuloy. Ito yung medalyon. Ito yung medalyon, ha. Lagay mo sa ilalim ng baso. Then puno ng tubig. Ipatak mo yung puti na ano doon, yung puti. May kita mo yung puti ng itlog ay magpo-form ng gabay ng medalyon. Pag nakita mo may pakpak yan, tatlong uri, 4 na uri yan. Mamimili ka doon sa 4 kung ano yan. Kung hindi ik-ik yan, aswang yan. Hindi, joke lang po. O kaya naman, kundi Diablo, yan ay anghel. Basta pag may pakpak, yun yung mga makikita. Pag walang pakpak, alam nyo na yun, elemento yun. Basta lang, nasa 2 lang yan. Kung masama yung gamit mo, matik yan, no? Sa itim yan. Pero kung mabuti yung gamit mo, matik yan, angel ang gabay niyan. Basta makikita nyo yung puti, magpo-form yun. Pag buhos nyo, nasa ilalim yung medalyon ninyo, basta anumang uri ng gamit, pero sa medalyon maganda gawin yun kasi flat. Patong nyo yung baso doon, then i-ano nyo itlog. Ang dasal, alam nyo kung ano yung dasal na ibubuga ninyo. Ang dasal na ibubuga ninyo sa Tor Arepot, Tenet Opera Rotas, ipakita mo sa akin ang gabay ng medalyon sa aking harapan. So, ganun lang, kasimple. May kita nyo na, then ibuga nyo dun sa tubig. Pag buga nyo, magpo-form na siya. Anong klase pong puti? Kanina pa ako daldal ng daldal dito, hindi mo alam kung anong klaseng puti. Hindi yung puti ng itlog, yung laman. Kanina pa ako sabi ng itlog, hindi mo pa pala na-gets. Yung puti ng itlog, bro, butasan yung itlog. Alam ba, ito yung itlog. O ito, yung bola ng golf. O sino gusto ng bato mo? Hindi, bola to ng golf. Butasan nyo to dito, maliit. Diba, itlog. Pag tinuwad mo yon, malalaglag yung mga puti. May iwan yung pula. O dilaw, no, sa loob. Tapos, ipatong mo yung medalyon mo. Ganyan. Patong mo dun yung baso na may laman tubig na pinatakan mo ng itlog. Then, bugan mo ng Satora Repotenet Opera Rotas. Ipakita mo sa akin yung gabay. Papakita yun sa'yo. Magpo-form yun. Try nyo ngayon, try nyo. Magpo-form yung mga puti-puting itlog na yun. Basta makikita nyo yan. Imposibleng wala. Shoutout bro sa ka-team ko. Team Maestro G. So, shoutout sa mga ka-team ni Louie sa Team Maestro G. Nico Tabilog. Salamat idol. So, yan marami mga pamamaraan yan, Lods. At yan ay mga nasa libro. Sabi ko nga sa inyo, bago kayo magsabi-sabi ng mga kung ano-ano, no? Hanapin nyo muna sa libro kung nandun yung mga kwento sa inyo na kung wala sa libro yan, yan ay kwentong mala-mala. So, kaya marami akong hindi pinaniniwalaan ng mga paniniwala ng spiritual kasi wala naman sa libro. Saan nila nakuha yung kung hindi naman nakasulat sa libro? Diba? E di ibig sabihin, dagdag na lang yon para maingatan yung gamit. Pwede bang magpabukas ng third eye, Commander Leon? Yung magbukas ng third eye. May isang client lang ako na binuksan yung nakita nyo sa live. Kita ninyo, nakapikit. Tapos yung binabasa kong dasal ng Solo Ojos, binuga ko sa ulo niya, tinanong ko, bro, ano nakikita mo? Sabi niya, nakikita ko yung mata na triangle, nakatitig sa akin. Di ba, hinarap ko yung librong ganyan sa inyo, yung dasal. Nakita ninyo yung tres pico. So, ibig sabihin, connection, nag-channel. Ibig sabihin, unti-unti na bumubukas yung third eye. Mahirap din kasi, third session. Tsaka, bukod sa third session yan, bibili kayo ng mga sangkap na gagamitin. Yung pinapahid sa noo, yung ipapausok sa inyo. Nagagamit din kayo ng kandila, magastos.
Tsaka kulang na rin po kasi ako sa oras. Puro gamutan, house cleansing, punta rito, punta ron. Katulad ng bukas, may gamutan na naman tayo. Then busy po tayo palagi kaya wala na rin tayong panahon sa pagbubukas ng third eye. Matrabaho po kasi pagbubukas ng third eye. Yung ibang mga sinasabi nila na madali lang daw magbukas ng third eye, di kayo na. So, basta sa akin, sinasabi ko, mahirap magbukas niyan. Para malaman ninyo kung bakit mahirap magbukas ng third eye. Wait lang, hanapin ko. Kanina nabuklat ko na eh. Yung aklat eh. Wala pa yata. Ang hirap. Tignan nyo mga luso. Pag hindi ko hinahanap, nakikita ko. Tignan nyo kung bakit sinabi kong mahirap. Minsan pag di ko hinahanap, nakikita ko yung libro eh. O, tignan nyo. O, saan ko hahanapin yan dyan? Ayun pa. Meron pa doon lagayan. May lagayan pa doon. May lagayan pa. Puro puno pa yan. Testament. Meron pa dito. Kaya, minsan, pag nagre-request kayo ng... Kanina nandyan talaga eh. Naghahanap ako ng ituturo na aklat. Hindi na... Nandito. Kasi nahanap ko yung libro na yon. Naisama ko dun sa lagayan ko. Eh may binubuksan nga po ako ng third eye. Nag-first session na siya. May second and third pa. So bukas second session na niya. So kailangan ko bukas yun. Nakita ko na kanina, naihalo ko na naman. So yun nga, buti nga may naitanong. Yun kasi kung naipakita ko sa inyo, yung aklat ng pagbubukas ng third eye, dun nyo po malalaman kung gaano kahirap talaga magbukas ng third eye. Kaya yung nagsasabi, madali lang magbukas ng third eye, hindi kayo na. So, ayun. Napakadami. Kunti pa yan, Lord. Meron pa dun sa kwarto ko. Pag makita mo dun sa kwarto ko, talagang ang daming... Sobrang dami yan. As in, pinaghirapan ko rin kasi yung mga yan kung bakit nakuha ko lahat yan mga yan. Wala talaga. Pagbukas ng third eye nasa yun. Gagamitin ko rin kasi, Lods. Alin need? Tinatanong nitong isa na to. Anong need pa ba nun? Ng libro? Anong physical? Ano sinasabi yung physical? Liwanagin mo kasi yung tanong mo, bro. Sa dami ninyo nagtatanong, hindi ko maintindihan yung pinagtatanong mo. Jesse Mayola, mapagpalang gabi rin. So, ayan mga Lods, mahirap ang magbukas ng third eye sa katotohanan lang. Dahil nasa libro yun, meron tayong sinusunod na daloy o kailangan natin sundin yun. Pagka sinabi yung sangkap na gagamitin nyo. Yung iba nag-o-open online third eye. Ay magagaling yan. Nag-o-open sa
Natural lang po ba ang pagpawisan habang naghihilot? Swerte ka. Kapag habang naghihilot ka, pinagpapawisan ka. Bakit? Kasi nare-release mo yung lamig. O kaya naman, digay ka ng dighay. Swerte ka kasi pinagpapawisan ka. Kasi, pag hindi ka, ano yan eh, di ba pag may inihilot ka, pinagpapawisan sila ng malamig, nakukuha ng kamay mo. Diba, napapansin ninyo, nakukuha ng kamay mo. Ayun. Kaya ako nadighay na. Kapag ka nakuha ng kamay mo yung lamig, kapag pinagpawisan ka, na ilalabas mo rin, na-release mo. Swerte ka kapag ka, nangihilot ka. Nangihilot nga si Commander online din po. Malakas talaga. Total, papamura ako. Nangihilot din online. Malupit na yon pagka nangihilot ng online. Yun ang kakaiba kapag ka nanghilot ka na ng online. So yung mga lods, yung mga nagbubukas ng third eye ng online, huwag kayong magpapaniwala sa mga ganun. Kasi meron niyang meron niyang tinatawag na format. Tandaan natin. Pag alayaan nyo, promise ko sa inyo, pagkatapos kong makita dito, pagka nag-live tayo, papakita ko sa inyo yung aklat ng third eye. Kung paano magbukas. Ang dami proseso, talagang kailangan yung sundin. So, sa mga nag-o-open ng third eye online, ewan ko kung sabog yata sa rugby ang mga yan. Nag-hallucinate na. Walang ganun. Kasi wala naman tayo mababasa sa libro na eh. Katulad ninyo yung comment dito. Ito, nakakatawa. Nangihilot nga po sila Commander online din. Mas malakas talaga. So kita ninyo, pati maaring yung sinasabi nito ay isang patama na rin yan sa mga Kasi sa totoo lang talaga, kapag kayo magbubukas ng third eye, dapat po yan, hindi online, personal. Yung mga naniningil nang nag-o-open ng third eye sa online. Tapos hindi na o-open, di ba? Karaniwan hindi na open. Pag hindi na open, sabihin nila, hindi pa ukol. Hindi pa pinagkaloob sa'yo. Pero ang katotohanan, hindi naman talaga nabubukas yan pagka online yung nagbubukas sa inyo. Personal yan, kasi may mga tinatouch yan. May nahawakan yan. Sige nga, kung open ko yung third eye ninyo, sige nga, paano ko bubuksan yung 7 chakras ninyo? O, isang example to. Pag magbubukas ka ng third eye, kailangan matouch mo, mapindot mo, o ma-point mo yung 7 chakras ng katawan ng tao. O nasa nakalagay yung 7 chakras ng tao. Diba? Meron sa noo. Saan yung susunod? Kung alam yung 7 chakras. Mga sekreto po yan kung saan pinipindot. Kailangan mahawakan ko yung noon ng tao. Nasa online, paano ko hawakan yung noon ninyo? So, ang unang binubuksan dyan, 7 chakras. Pag nabuksan na yung 7 chakras mo, meron pang 7 senses. No? Basta, meron pang isang sekreto yan, yung isa pang 7. 7 chakras, 7 senses, then meron pang isang bubuksan sa'yo. Kapag yun yung ikatlo na bubuksan sa'yo, para bumukas yung third eye nyo. Kaya yung nanaginip lang yung pag naghilot sa online. Oo, nananaginip lang talaga yun. Kasi wala namang, kahit yung pagbubukas ng third eye, mga lods, no, huwag na tayo malayo dun sa pagbubukas ng third eye. Paano nyo itatouch yung 7 chakras ng tao kung sa online ninyo bubuksan yan? Kapag iyan ay hindi niya alam yung bubuksan yung 7 chakras, kung ano pinagpapagawa-gawa sa inyo, kuha ka tubig, kuha ka ng ganyan, kuha ka ng ganito. Pagka ako pa yun kumuha ka ng balde, tas maligo ka sa harapan ko. Walang ganun na sa online. Meron akong kilala, di pa talaga personal at actual commander kasi ginaguide nila yan. At hindi dapat pabayaan yung ginawa ninyo po. Isa yung legit na pamamaraan talaga. Magulat ako, nabubuksan din pala commander yung totoo, hindi yung online Sa bagay, kaya nila yun, pet malo sila. So, yun talaga mga bro, no, yun yung totoo.
ang pagbubukas ng third eye is actual na ginagawa. Tandaan ninyo, kapag iyan ay nagsasabi na bubuksan kayo sa online at magbayad kayo ng ganyan, huwag kayo magbayad kayo ng ganito, bumili ka ng ganito, tapos ipadala mo sa akin. Gusto lang niya yung gamit, gusto niya mabili, walang pambili yun. Sa inyo ipabibili. May kakilala po akong ganyan. Hindi yung kakilala ko yung nagbubukas ng third eye, yung nagpabukas ng third eye. Kakilala ko, naging client ko rin, nagpapabukas ng third eye. Sabi ko, hindi, gamutan lang tayo. Ayaw ko muna magbukas-bukas ng third eye. Kasi, para saan yan? Hindi ka naman manggagamot, papabukas ka ng third eye. Hindi ka rin naman nag-aaral ng spiritual. Para makita daw niya yung kung may gumagambala sa kanya. Sabi ko, next time, pag magaling ka na. Nung gumaling na, ayaw na magpabukas ng third eye. Kasi ang kapaliwanagan dyan, tandaan nyo mga lods, ang totoong bukas ng third eye, sakitin ang ulo. Akala nyo migraine? Hindi migraine yan. Masakit sa ulo ang bukas ng third eye. Hindi masakit sa ulo dahil nakakakita kayo ng kung ano-ano. Masakit lang talaga sa ulo, sa inyong pakiramdam. Dahil sobrang open yung spiritual ninyo. Dahil nga nakabukas ang third eye mo, open, pwede kang pasukin, pwede kang mabira. Once na nabubukas ng third eye kasi, hinuhubad pati yung inyong puder bakod pondo sa katawan. Tandaan po ninyo yan, hinuhubad dyan. Kaya po ang nagbubukas ng third eye, sagrado. Nilalagay kayo, kumisan yung kaskarilyas, alam nyo ba yung kaskarilyas? No? Yan yung ginagamit dyan, ibubudbud dyan, palibot sa inyo habang bubuksan yung third eye nyo. Para napapalibutan kayo ng tinatawag natin na pinaka-shield ninyo. Yung harang. Para kung may magbato man ng tigal po, palipad hangin o gustong kumulang sa'yo, hindi ka papasukin kasi meron kang shield. So, yun yung tinatawag natin na harang na material na may kinalaman sa spiritual na inihaharang sa inyo para hindi kayo pasukin kasi bukas nga yung spiritual ninyo. Tapos online, bubuksan ka. O, paano kanya poprotektahan? Then, paano niya itatouch din yung 7 chakras sa katawan mo? So, yun po. Paalala ko sa inyo, huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga yan. Hibang na yan o mga nakarugby ang mga yan. Yung iba naman, sasakal. No, sa JC nga, may nagbubukas ng third eye. Sa mga JC, nagchat-chat sila doon. No? Pre, ginawa ko na pre. O sige pre, ito sunod mong gawin. Nanonood lang ako, tawa ako ng tawa. Kasi, yung isa naman, pre, nabukas na. Oh, pre, nakikita ko na yung gabay mo. Banlupit, nagchat-chat lang sila pero nakikita na yung gabay ng kausap. So, wag na natin gayahin yung mga ganyan, yung mga kwento-kwentong parang tender juicy hotdog, yung tawag namin doon. Hotdog. Bakit hotdog? Kasi para silang kids can tell, 'di ba, doon sa commercial, kids can tell nakalagay sa tender juicy hotdog. Nag-uusap ng mga bata. So, wag na nating anuhin yung mga ganun, paniwalaan nyo. Malakas yan. Survivor ng pandemic po, Commander. Lagot ka dyan. Sige, tira ka ng tira dyan. Awayin ka niya mga yan. Sabagay, di naman nila kilala yung pangalan mo kasi in-check yung pangalan mo. Kaya tirahin mo lang ng tirahin. Kaya lang aawayin ka niyan. PPM ka niyan mga yan. May mga nanonood dyan sa atin na ganyan. Skinner pa naman tong video na to. Lagot ka. Mapikon sa iyo mga yan. So, ayun. Laging yung sinasabi sa inyo, ingatan nyo yung inyong paniniwala sa spiritual. Kasi once na magkamali kayo ng isisilid dyan sa inyong isipan, maaaring matatawag natin na lason yan, isang malaking pagkakamali na magiging hadlang sa inyong pag-i-spiritual. Bakit hadlang? Kasi nga po mali. Kaya pag kayang kamalian yan, isinilid ninyo dyan sa isipan ninyo at nataglay nyo yan, nadala nyo yan, sa susunod yan, pati yung kayabangan matataglay nyo na rin. So, ang nag-spiritual, dapat simple lang kayo. Dapat medyo maginoo nga daw, pero medyo bastos. Hindi, lang, yung simple lang mga bro, pagka nasa spiritual tayo, hindi natin kailangan yung lagi yung pinupuri ang inyong sarili. Hayaan ninyo na yung ibang tao ang magkwento sa inyo kung talagang ano ang meron kayo. Dapat ang nagpapatunay dyan, yung mga ginagamot ninyo, yung mga natutulungan ninyo, yung mga natuturuan ninyo, na talagang, alam naman natin na mapagbigay ang Pilipino. Totoo po yan, mapagbigay ang Pilipino. Sobrang mapagbigay natin,
Kung minsan yung mga hindi dapat ipagkaloob, gusto nating maitulong sa iba, maibibigay pa natin. Halimbawa, natutunan nyo yung ibang mga orasyon dito sa akin, sineshare ninyo, wala namang problema dun. Kaya lang ang problema dun, yung mga sinesharean ninyo ng mga orasyon, natuturuan ninyo, ang tanong, katulad din ba ninyo na mga simple lang? Katulad ba ninyo na may mapagpigil sa inyong sarili? Katulad ba ninyo na may mga disiplina sa sarili? Baka yung ibang nasesharean nyo yan, matuto ng kaunti, sa susunod, mas mayabang na sa inyo. Diba? May mga ganyan. Naging experience ko rin kasi yan sa GC. Sa GC namin, sa Hunter. Yung ibang mga tinuturuan ko, ngayon, ang kwento dun sa GC nila, sila daw ang nagturo sa akin. Okay lang. Walang problema. Ang tanong, may naipapakita bang libro? So, ganun lang po yun. Ibig sabihin, kaya walang naipakita ang libro. Ang naipakita nila, yung mga naisulat nila, yung mga nakopya nila sa akin na nilalapag kong aral. So, tawag po doon, chapsuy. Halo-halong libro na yung nandun. Halo-halong karunungan. Wala namang masama doon. Either na totoo naman yung itinuro ko sa kanila, totoo naman yung nakopya nila. Kaya lang, ang masama doon, yung ikwinento nila na ako pa daw ang naging estudyante nila. Diba ang lupit? So, okay lang yun. Kaya, walang problema yun. Kasi makikita naman yan eh. Kung estudyante nila ako, bakit ako nakakapagpasang pa sila hindi? Hanggang ngayon, kwento pa rin. So, walang problema doon mga lods. Nakikita yan sa tao. No? Sa inyong mga gawa, doon nakikita yan. Kaya, hayaan nyo silang magyabang dyan. Hayaan nyo silang maging malakas dyan. Walang problema doon. Kung naitulong yan, na-share nyo sa ibang tao, yung mga natututunan ninyo, yung mga, kung hindi man sa akin, sa ibang nagbablog ng mga orasyon na nagtuturo, na-share ninyo sa iba at naranasan nyo rin na kayo lang nagbigay ng orasyon, nag-share, bandang huli kayo pa yung nangihingi sa kanila. Doon nyo maintindihan yung sinasabi natin na kayabangan sa kanilang katawan. So, hindi naman maiiwasan yun dahil hindi nyo naman nararamdaman o nakikita ang iniisip ng isang tao. So, ang gusto nyo lang ay tumulong. Kaya, walang problema doon sa ginawa ninyo. Kung naging mayabang man siya, kung naging masama man siya, siya ang magkakaproblema. Hindi po kayo. Kaya, yun lang. Stay put lang lagi tayo. Stay cool lang lagi na parang walang alam. Ngayon, kung talagang gusto nila ng subukan kayo, total naman, may mga kaalaman kayo, bumira na lang sila. Ganun lang po yun. Kaya, pagka may mga ganyan tao sa inyo, huwag nyo nang pansinin sa paligid nila. Kita nyo ako, hindi na ako ganong nagpapapansin sa mga yan. Diba? Ang daming gumagaya ng account ko. So, anong ginagawa? Nang-i-scam. So, lagi kong sinasabi, paano pa kayo naniwala niyan? Hindi naman niya nag-live. Commander Leon niya. Yung mga banggitin ko lang ha. Commander Leon Kilat. Yung isa, Commander Leon Cage Warrior. Sipin nyo, Kilat. Bisaya ba ako para sabihin kong Kilat? Dahil sabihin ko na lang, Commander Leon Kidlat. Oh. Pero hindi ako yung mga yan. Commander Leon Kilat. Unang-una, hindi ako Bisaya. Tapos, hindi rin ako English spoken ng Dollar Beach. No? Commander Leon Cage Warrior pa daw ko, no? So, anong ginagawa? Nang-i-scam. Ginagamit yung pangalan ko. Pero hindi naman sila maka-scam. Dahil unang-una, kung talagang iyan ay legit, mag-live. Ngayon, kung kayo ay inad nyo yung Commander Leon Kilat na yan, tsaka Commander Leon Cage Warrior na yan, ang logo ko rin ang gamit dyan, tsaka yung mukha ko rin yung nandun. Sinasabi ko na sa mga tao, mag-ingat kayo. Video call nyo kung mag-order kayo ng gamit. Ganun lang po yun, i-video call ninyo. Ngayon, kung kayo ay nauto niyan mga yan, naloko kayo niyan mga yan, unang-una, hindi ko na po pagkakasala yun. Kasi unang-una, hindi po kayo nag-obserba. Dapat obserbahan ninyo, kausapin ninyo. May video call naman, di ba? Kaya nga ginawa yung sa chat yung video call para makita niyo yung kausap nyo. Ngayon, kung di magpapakita ng mukha yung kausap ninyo, peke yung mga yan. So, dito pa lang sa account ko malaki na diferensya Tignan nyo yung account ko, hindi sa pinagmamalaki natin. 22K follower. Tapos, etong si Commander Kilat, wala naman yatang follower. Si Commander Leon Cage Warrior, ewan ko kung may follower din tong mga to. So, hindi ko alam kung nagbi-video call din. Tapos, pag pinagpasa mo ng
ng GCash, babae, yung pangalan. Yung sa akin, admin, pangalan ng admin ko yung nandun. Papasa ko sa inyong GCash yung pangalan ng admin ko. So, sa kanya papasok yung inyong payment. Then, minsan si Mrs. iaano niya yan. Kaya, doon pa lang, dapat na obserbahan na ninyo. So, kita ninyo yung mga pinaggagawa niya mga yan. Mga tawag ko sa mga ganyan tao, patay gutom. Bakit patay gutom? Totoo na mga sinasabi natin, Lods. Kasi kung hindi patay, kung hindi yan mamamatay sa gutom yung mga yan, maisipan ba niya magnakaw? 'Di ba? Hindi niyan maisipan magnakaw o manloko sa kanilang kapwa kung talagang iyan ay nakakakain ng maayos. Tapos ano yung kanilang ipapakain sa kanilang pamilya? Galing din sa nakaw, galing din sa panloloko, edi magnanakaw na yung buong pamilya nila. Ganun din paglaki ng mga bata. Kaya, yung mga yan, bahala sila, nasa kanila yung kapalit niyan. Kaya kung makita man ninyo yung Commander Leon Kila na account, tsaka yung Commander Leon Cage Warrior na account, i-report po ninyo para wala silang maloko. Natulungan nyo pa yung ibang tao. Kapag yan ay na-report, maraming nag-report dyan, masisira yung account niya mga yan. So, sa akin, hindi ako kayang sirain ng pangalan niya mga yan. Mayroon pa nga nagsumbong sa akin, nagbenta daw ng bato Omo is 300 pesos. Kita nyo ha, 300 pesos na lang is kamin pa. 'Di ba? Baka namamatay na sa gutom tong mga to, halagang 300 lang eh, makapang-scam lang. So yun mga lods, ingat-ingat lang kayo. Kasi maraming mga nasa gumagamit ng spiritual. Tingin ko dyan sa mga yan, mga nasa GC rin yan. Yung mga tunay na account yan, o baka nakapalo pa sa akin. Ngayon, talagang makapal lang talaga mga mukha, yung mukha niyan, dalawa na yan na peking account na Commander Leon na yan. Makapal lang talaga mukha. Kahit napapanood nila ako, kahit binabanggit ko, baliwala sa kanila yung salitang magnanakaw at patay gutom. Baliwala. Sige lang, manonood lang sila. Sige lang, kokopya sila ng mga orasyon. Tapos, bandang huli, pag may nakita yung mga post ko na mga mutya, kokopyahin nila yung picture tapos sesend nila doon. Commander, tamad yung ganyan tao. Totoo po. Kasi kung iyan ay masipag na tao, kagaya ng ninyo, marunong magbanat ng buto at magtrabaho. Hindi na nila kailangan mang-scam ng online. Sipin ninyo, halagang 300 mangi-scam ka. So, ibig sabihin, pambigas-bigas. Iba kang kinakain lang mga 1 linggo, balinghoy. Kung minsan, wala pa. Kaya, nakakaawa, pero hindi dapat kaawaan yung mga taong magnanakaw at mga taong manluloko. Iisa lang po yan, yung manluloko tsaka sinungaling magnanakaw. Nasa Biblia yan eh. Ang sinungaling daw ay kapatid ng magnanakaw. Pero sa ngayon, iba na. Ang sinungaling ay isa ring magnanakaw. Kasi hindi naman yan magsisinungaling kung hindi yan marunong magnanakaw yung mga yan. Kaya, yan po sinasabi natin. Ingat kayo. Kasi unang-una, hindi niyang kayang mag-live. Mga kuneho na yan. Kasi kung talagang ako yan, magla-live yan. Nakita ninyo, sineshare lang nila yung live ko. Magla-live ako ngayon. Pagkatapos ko mag-live, tsaka nila isi-share doon sa account nila. 'Di ba? Para kunyari, ako yun, yung account na yun. Pero kung talagang live, dapat ganito, napapanood ninyo, nakakausap ninyo. Mga sanayan manloko, sabi ni Renato Lumagbas. Opo, sanay talagang manloko yung mga yan. At yun na yun, yung kahinat na ng kanilang buhay, paulit-ulit na lang yan yung kanilang panluloko hanggang sa yung ninakaw nila, ipapakain nila sa pamilya nila, hanggang yung mga bata na walang kamalay-malay, walang kamalay-malay yun, kung may mga anak tong mga to. Dahil sa nakaw yan, naniniwala po ba kayo nun? Kapag kasama-sama ng galing, yung ipinapakain mo sa anak mo, paglaki niyan, gagayahin niyan yung ginagawa ng mga tao na yun, na iminulat sila sa mali. So, kawawa yung mga bata. No? Di bali sana kung
sila lang yung lalamon nun eh, pero hindi eh. Pati mga maliliit, madadamay pa sa kanilang mga kalokohan. At makakasanayan ng mga bata yung kanilang ginagawa na kamalian. Hanggang sa yung mga bata, paglaki niyan, gano'n na rin. So, ayun, magiging chain, no? Kadena na sa kanila yung uri ng kanilang ginagawa. So, pagdasal na lang natin yung kanilang mga kaluluwa na nawa, yung mga scammer na yan, ay yumao na. So, para maubos na yung mga ano. So, yun mga lods, no, medyo tumagal-tagal tayo ng konti. 3 orasyon lang yung ating pinagkalaw. Pero hayaan ninyo at susunod dagdagan natin yan pagka tayo ay hindi na busy. Kakaltok na. So yun mga lods, sa mga pupunta magpapagamot bukas, magpagamot na kayo, pumunta kayo rito. Walang bayad dyan. Then doon sa mga magpapa house cleansing, home service ng gamutan. So, schedule natin yan. Then, malapit-lapit na mga po pala kaming umakyat sa Bundok Peninsula, Quezon. So, magkakaroon po tayo doon. Magkakandak po tayo ng healing mission. So, ibig sabihin, pag healing mission, marami yan. Kung kayo ay taga Bundok Peninsula, Quezon, Katanawan, Quezon, Bundok Peninsula. Kung kayo ay taga Katanawan, Quezon, abangan nyo po yung aming schedule. Kami ay magkakandak ng libreng gamutan dyan. Then, next po namin pupuntahan ay nandun po kami sa Mindoro. So, magkakaroon po kami ng gamutan. Yan, kasama ko yan si Jeffrey Pasdo, no, yung ating mga Hunter Mindoro chapter. So, ayun, manggagamot kami doon. At matagal-tagal, may 1 taon na rin yata akong di nakakababa ng Mindoro o kalahati. Kasi busy po, sobra. So yun, dahil ako inaantok na, nakailang hikab na ako rito. At maraming salamat mga idol sa lagi ninyong pag-aabang at lagi ninyong pagtitiwala at paniniwala. Then, bukod sa lahat, lagi tayong manampalataya. So, hindi sa akin, hindi dun sa taas. Para tayo ay lalong gabayan at lalo tayong palakasin sa ating pag-spiritual. Then, huwag niyong kakalimutan yung poder, bakod, pondo, at debosyon ninyo para kayo ay laging safe sa araw-araw ninyong ginagawa. No, at huwag kayong makakalimot magdasal sa ating amang kaitastasan, ano man ang inyong kahilingan at mga bagay na ipinagpapasalamat kung anong meron kayo ngayon. So, iyon ay Commander, tanong lang po. This year po ba ang healing mission nyo? Opo. Itong taon na po na ito, bago po matapos yung taon, may healing mission po tayo. 2 po yung healing mission natin, Jojo Sator. So, si Jojo Sator ay miyembro natin sa Hunter. Tandaan po ninyo yung mga member natin sa Hunter, may mga logo po yan. So, yun po ay certified member ng Hunter kapag nakita nyo may logo. Kapag wala pong logo, hindi po namin member yun. Pag sinabi nilang Hunter, baka Chicks Hunter po yun pagka walang logo. So, yun, ingat-ingat po kayo mga idol at tayo magpapaalam na. At para tayo makapagpahinga na pare-pareho. So, yun, sabay-sabay natin harapin ang bukas ng umaga. At nawa ay pagpalain tayong lahat ng kapangyarihan ng ating amang kaitastasan. Ingat kayo palagi. No, night na rin sa iyo, Mitsuo Fernandez. Keep safe sa pupunta ninyo. Sana marami kayong matulungan. God bless po. God bless din po, Mitsuo Fernandez Asteliero. Then shoutout na rin po sa iyo at mapagpalang gabi sa lahat. Sign out na tayo mga idol. Babush!